pumasok na ho ba lahat ng datos po, lahat na po ng mga napinsala, mga casualties po, dito po, parang bininyagan na si KLMNOP. Ano na po yung mga bagong datos po dito po sa nagdaan na 6 na bagyo? Oo. Actually, kung isasama po yung Hulyan, pang-7 po ito. So JKLMNOP. So talagang, pero yung 6 talagang yan po yung sunod-sunod talagang tayong tinamaan ng mga bagyo. Ang mga ulat po, pumasok na po yung mga initial reports. Subalit ongoing pa rin yung pagkuha ng mga iba pang mga datos. Sa ngayon, ang nakita natin talaga, ang pinakamatinding tinamaan, narinig na po siguro natin, ay ang probinsya ng Catanduanes. Subalit unti-unti na rin pumapasok yung official reports galing ng Cagayan, Aurora, at yung mga ilang lugar po sa Cordilleras, at marami rin pong pinsala doon. Dito naman ho sa Catanduanes talaga, napakaraming bahay. Hindi bababa sa 500 bahay. Pero tansyahan pa lang to. Wala pa ho kasing official count ang DILG natin doon at ang LGU. Na makikita naman natin wasak talaga yung mga bahay. Kahit yung mga struktura ng pamahalaan at yung mga paaralan, talaga pong wasak na wasak po sila doon. At yung mga poste ng kuryente, kahit wala silang kuryente doon dahil talagang nagbagsakan yung mga poste, mga nakatagilid. Sa kabutihang palad naman po, at least sa Catanduanes at sa buong Kabikulan, wala naman pong naiulat na nasawi dahil talagang nag-preemptive evacuation sila doon. Subalit sa ibang lugar, meron pong mga naiulat na, although pinavalidate pa ho natin, may 7 naiulat na nasawi dyan sa Nueva Vizcaya na naging biktima ng landslide. Oo nga. Although for validation yan, pero mukhang yan na rin po talaga naman po talaga yan. May nawawala pa ho tayo mga kababayan, 2 pa sa Nueva Ecija. At marami pong nasaktan, 3 po yung naiulat, subalit palagay natin more than 30 yan. Kaya ang official report pa lang naman, 30. Kaya ho papunta po kami ngayon pamaya-maya sa Catanduanes para makita mismo kung ano pa ang maitutulong natin doon. Subalit may mga request naman na po na talagang kailangan nila yung pangpapagawa ng bahay. Halimbawa, mga yero. Meron naman po tayo yan. Hindi lang namin alam sa ngayon kung sapat yung kaya namin dalhin doon dahil may nakareserva kaming mga 5,000 pieces ng GI sheets, yung mga yero po. Secretary, I think the SUD, ang DSUD ang mangunguna dyan at DSWD para magbigay din ng construction materials para dun sa mga nilipad yung mga yero ng bubong mga nila. bubong. My question being, mukhang magkakaroon tayo ng respite, dahil sinasabi po ng Pag-asa, I think until the end of the month, wala tayong nakikitang panibagong weather disturbance, nakasunod nitong kabuntot nitong si Pepito. Yung pong mga nasirang... Sana nga. Kasi po nung Marse, wala po kami nakita sa satellite. Bigla na lang nagsulputan yung tatlo. So, after sana Marse. po talaga. Sana sabi talaga. ng NASA, kakaiba talaga ito. Weather disturbance talaga. At saka itong Yusek, isipin mo nga, sabi nga ng mga taga-Catanduanes, Super Typhoon Pipito, di ba dati signal number 3? Parang nangangatog na tayo signal number 4. Ngayon signal number 5, Yusek. Tapos may 300, sabi mo nga, kilometers na gustiness. 305 kilometers per hour yung maximum na gustiness. Napakalakas po nun. Nung tamaan po ang Catanduanes, super typhoon category pa. Ganito po yan Kapag ang bagyo, yung bugso ng hangin niya, lumampas ng 100 kilometers per hour, kaya nang ibagsak niyan yung mga kable ng poste talaga at yung poste mismo. Sa 100 pa lang po yun. Ito'y 305. Wow. So, my question being, Pat P, ito pong nasira ng mga infra, nabanggit yung infrastructure, may mga washed out bridges tayo, mga nawasak na mga daan. Yung ano po ang ang diskarte po ba ng pamahalaan? Meron muna tayong pansamantala. Nadaulinigan kasi namin si President Bongbong Marcos na parang, ayusin na ba natin? May mga kasunod pa na mga bagyo. Paano pong ang pagdiskarte sa infrastructure damage na meron muna parang band-aid na pansamantala? Asfalto muna, wag munang semento. Correct, Tapos plywood ba muna, imbis na semento? Meron muna tayong stopgap band-aid. Pansamantalang pagkumpune bago yung talagang hintayin muna natin na maubos muna yung bagyo hanggang sa buwan po ng Disyembre. Anong diskarte po natin dyan, Yusek? Ganito po.
yung may mga, halimbawa, yung may mga food, yung mga, may mga sa mga probinsya po kasi, meron pa hong mga tulay na gawa po dun sa parang light materials lang po. Kahoy or kaya yung parang mga lubid, ano po. Yung mga ganun po, pwede naman pong gawin na po kagad-kagad yan, ano. Dahil maapektuhan naman po yung mga kababayan natin na hindi makatawid sa pupuntahan nila. Subalit po yung mga hard infrastructures, yung talaga pong magastos na yung mga konkretong tulay, mga mahahabang kalye. Yan po, talaga naman pong matagal po yan. Sa pagpaplano lang po yan, napakabilis na po sa 1 taon yan. At kung mapondohan po yan, ang implementation yan, napakabilis na po sa 2 taon. Pero po yan, nasa kamay po yan ng DPWH. Ang kaya naman po nating gawin, yung nabanggit niyo po kanina, ang DSUD ho, meron ho silang programa na nagbibigay sila. Basta may listahan po dapat na legitimo ang local government unit. Ano? Yung ibibigay na listahan ng mga LGUs sa mga ang bahay ay totally nawasak o yung totally damaged, meron silang binibigay na 30,000 pesos. Kapag naman partially damaged, hindi talaga nasira yung buong bahay, 10,000. Yan po alam natin, hindi naman po talaga 100% sapat po yun. Subalit yan po yung pang-alala lang po ng pamahalaan. Yan po yung kaya natin. Kami naman po sa Civil Defense, nakakagawa kami ng paraan na makakuha naman po tayo ng mga, yun na po, yung GI sheets. Dahil pati yung mga tarpaulin na panandali, ang, alam niyo na, pananggaman lang sa hangin, sa tubig. Dahil iba po doon, kahit naman po dire-diretso ang pagtulong ng DSWD para sa pagkain. Iba pa rin naman talaga yung pakiramdam pag nasa evacuation centers. Masikip po yan eh. Ang karamihan na nga po ng evacuation centers natin, hindi naman po talaga evacuation centers. Marami nga po dyan paaralan. Hindi naman po yan itinayo talaga para maging evacuation centers. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.